festival yun. Alam mo yun, mga kapatid eh. Kasi sometimes, mga kapatid, sa mga mananampalataya na hindi alam ang salita ng Diyos, doon kung minsan bumubulo. Doon kung minsan nagkakaproblema. Kaya kailangan talaga ng knowledge, mga kapatid, para maituro upang hindi na mailigaw o maligaw pa ang Kristiyano. Amen. 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 Hindi importante. Kasi may part ng counseling na pagtuturo ng salita ng Diyos. May part, mga kapatid, kung wala ka alam, sabi mo, bahala ka sa buhay mo. Magpakamatay ka na lang. Pag may nagpa-counsel sa'yo na may problema, anong gagawin mo? Wala kang lalo sa salita ng Diyos. Di ba marami, mga kapatid? Maraming nagkaroon ng higwaan dahil sa kakulangan ng kaalaman. Diba? May mga nag-away na magulang at kapatid. May mga nag-away, mga kapatid ko, na magkakapatid o magnanay dahil sa hindi pagkaalam ng katotohanan. Pagka ang believer ang kausap mo, anong gagawin? Kung mayroon siyang inimang sa'yo. Yes. Kailangan ba mag-away? Hindi. Example, para konkreto evidence. Konkreto evidence. Katulad yung namatay yung tatay ko. Sa akin na lang, hindi na sa inyo. Sabi ng mga kapatid ko, iba ka naman, iba ako. Nandito sa bahay ko, pwede bang magpadasal ako? Sabi ko, walang problema. Wala namang problema para sa akin. Basta ang pagkakilala ko sa tatay ko, born again na at langit pa yun. Kahit kayo panalangin ko pa ng isang libo, maghimaya ka Maria dyan, napupunta sa grasya, parang hindi na kami mag-away. Kailangan ba mag-away? Yes. Kailangan ba magtalo dahil lang mga kapatid ko, hindi, born again kami, hindi pwede. Maraming ganun. Totoo yan. Amen. Amen. Ganun na ako. Amen. Diba? Amen. Amen. Totoo yun. Kailangan, ibabalansi mo, mga kapatid. Kailangan ibabalansi mo. Yung ba pag-aawayin pa namin? Sabi ko, ay, paano pa nalaman mo? Pagkatapos sila, kami naman, ikaw naman ngayon. Diba? Amen. Amen. Kung sabihin mo, ay, hindi. Born again kami, born again yan si Mama. Hindi ko hindi manalangin kayo dahil. Wala nga alam. Yes. Amen. Amen. Kailangan matuto tayo, mga kapatid ng kaalaman. Amen. Kasi kung minsan, doon tayo nabibigat. Doon, imbis na may reunion, nagkagalit-galit pa. Yes. Dahil sa paniniwala. Amen. Amen. Basta huwag kang umayon. Ito na naman, mga kapatid, doon ka rin doon. Magimaya ka na rin. Abadi ng Maria. 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 Huwag ka sumabay doon. Dahil pagka ikaw naman ang aral, hindi naman sila sasabay. Okay. Amen? Amen. Ha? Kaya nga, sabi ko, ituro. Ang importante dito, magkaroon tayo ng kaalaman. Kasi kung minsan, mga kapatid, pagka wala tayong kaalaman, mga kapatid ko, ang dami kayo nag-aalo dyan. Ang dami kayo nagtatalo, mga kapatid. Everybody say amen. Amen. Bis mawin mo pa, wala na, galit na sa'yo. Amen? Amen. Kailangan ng kaalaman, mga kapatid. Kaya nga, ang Bible patuloy nagtuturo ng kaalaman. Buksan natin ang sulat ni Jeremiah sa chapter 31. Hallelujah. Jeremiah chapter 31 verse 31. Narito ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoon, na ako'y makikipagtipan ng panibago sa sambahayan ni Israel at sa sambahayan ni Huda. Hindi ayon sa tipan ay pinagkitatipan ko sa kanilang mga magulang. Sa araw natin kinuha sila sa pamamagitan ng kamay upang ilabas sila sa lupain ng Ehipto na aking tipan ay kanilang sinira. Bagaman ako'y asawa nila, sabi ng Panginoon. Kundi ito ang tipan na aking ipapagkatipan sa sambahayan ni Israel. Pagkatapos sa mga araw na iyon, sabi ng Panginoon, aking itatala
ang aking kautusan sa kanilang kalooban at aking susulat sa kanilang puso at ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. Amen. At hindi na magtuturo bawat isa sa kanila sa kanyang mga kapwa at bawat tao sa kanyang kapatid na magsasabi, iyong kilalanin ng Panginoon sapagkat makikilala nilang lahat ako mula sa kalilitan sa kanila hanggang sa kadakilaan sa kanila, sabi ng Panginoon, sapagkat aking ipatatawad ang kanilang kasamaan at ang kanilang kasalanan hindi ko nalalahanin pa. Yun yung promise ng Lord sa mga mananampalataya. Kaya nga, wala na pwede mga katwiran, hindi nila kilala ang Diyos. Ang importante lang yung whole truth, ha? Yung whole truth, yung buong katotohanan ituturo talaga mga kapatid, para maging karapat-dapat sa Panginoon. Kaya nga, ang kaalaman, hallelujah, tinuturo natin para maging karapat-dapat tayo sa ating Diyos na buhay. Amen? Amen. Colossians chapter 1, verse 9. Ganito rin ang sinabi ni Apostol Pablo, mga kapatid. Hallelujah. Colossians chapter 1, verse 9. Dahil dito kami naman, mula ng araw na aming marinig ito, ay hindi kami nagsisitigil ng pananalangin at ng paghingi ng patungkol sa inyo upang kayo'y puspusin ng kaalaman. Ayan, para magkaroon daw ng knowledge. Filled with the knowledge of His will, in all wisdom and spiritual understanding. Kailangan daw mapuspos daw tayo ng kalaman, karunungan at pagkaunawa sa Espiritu upang kayo magsilakad ng nararapat sa Panginoon sa buong kalulugod niya at magsipagbunga sa bawat gawain mabuti at magsilago sa kaalaman ng Diyos. See? Tingnan mo ang bunga ng kaalaman, nagsisilago at gagawa ng mabuti. Kaya nga, yun yung itinuturo ng Panginoon ng tao magkaroon ng kaalaman talaga sa salita ng Diyos. Amen. Para makakagawa siya ng mabuti. Yes. Kaya nga, mga kapatid, sabi mo, magsishare talaga ako, mga kapatid. Yun yung sinasabi ko eh. Ha? Kung bakit ang Panginoon naparito rito, para mabago ang tao, para maiba ang tao. Yes. Kaya nga, pagka ang tao nagkaroon ng kaalaman about sa salita ng Diyos, gagawa na siya ng mabuti. Yes. Gagawa na Amen. siya ng tama. Wala na siyang gagawing masama o mali sa harapan ng Panginoon. Kasi nga, meron na siyang knowledge, meron pa siyang wisdom, meron pang pumupuspos sa Kanya ang banal na Espiritu Santo. Amen. Pero saan magmumulang lahat ng ito? Yun yung sinasabi nyo, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Kaya hindi lahat ng nasa loob ng simbahan ay punong-puno na ng kaalaman. Amen. Amen? Amen. Hindi lahat, mga kapatid. Kaya nga, kung minsan nga, di ba mga kapatid ko, nag-iingat tayo sa pagsasalita. Dahil na pagka medyo alam natin hindi talaga bihasa sa mga salita ng Diyos, nag-iingat ka, makamatisod. Bakit, mga kapatid? Bakit ingat na ingat ka pag bago ka? Kasi nga, wala pa siyang kaalaman. Ayaw ma-offend. Pero subukan mo, mga kapatid tayo. Diba? No? Wala na, kahit ano magsasabihin sa atin, hindi na tayo mag-issue. Bakit? May kaalaman na tayo. Lumaga na tayo sa mabuti. Yes. Kaya tingnan mo, mga kapatid ko, pagkakulang pa ang isang tao ng kaalaman, hindi pa talaga nakakalakad ng tama. Yes. Bakit ko sinabi, mga kapatid? Sa totoo lang, mga kapatid ko, ang pagsamba, napaka-importante yan. Pero bakit marami nagbabaliwan? Amen. Kasi nga, kulang pa sa kaalaman. Kasi pagka naranasan niya ang kaalaman, naku, pahalagahan talaga niya, mga kapatid, kung magsama sa Diyos. Yes. Amen? Amen. Pahalagahan niya ang paglilingkod sa Lord. Pahalagahan niya na maglingkod siya sa Panginoon. Bakit? Dahil alam din niya sa kanyang kaalaman na sa bawat paglilingkod niya sa Diyos, may kaakibat na pagpapala din ng Diyos sa iyo. Amen. Amen? Amen. Pero din blessing ang Lord. Hindi man siguro, mga kapatid ko, material na bagay lagi, mga kapatid, na kung yun daw yung mga hinangad ng mga hintil. Pero ang spiritual blessing, yun yung importante sa buhay ng isang Kristiyano. Kasi yun yung magdadala sa iyo sa langit. Amen. Marami kang material blessing. Hindi ka naman satisfied with spiritual blessing. Yes. Diba? Hindi rin yung magdadala sa iyo sa langit.
Amen. Everybody say amen. Amen. Ayun yung importante mga kapatid. Kaya nga, nais ng Panginoon na malugod siya sa anong paraan, sa lahat daw ng ating mga mabubuting gawa. Kaya nga lumalayo tayo sa anyo ng kamalian eh. Lumalayo tayo sa anyo mga kapatid ko ng korupsyon ng mundong ito eh. Bakit mga kapatid? Kasi gusto nating malugod ang Panginoon sa bawat gawa natin. Amen. Everybody say amen. So ang buhay ng Kristiyano, iniisip niya walang iba kundi ang gumawa ng tama sa harapan. Amen. Amen. Yan yung importante. Ha? Kaya nga mga kapatid, ano bang nangyari sa bayan ng Israel mga kapatid? Napahamak sila dahil sa kulang sa kaalaman. Ano sinabi ng Hosea chapter 4, di ba? The people perish for the Anong nangyari? My people perish for lack of knowledge because they rejected the knowledge of God. Nung nireject nila ang kaalaman, mga kapatid, ayaw nila. Ayaw nila mag-Bible study. Ayaw nila mag-meeting fellowship. Ayaw nila mag-prayer meeting. Ayaw, nireject mga kapatid. Napahamak sila. Ang dami napahamak. Amen. Amen. Ha? Ang dami napahamak, mga kapatid. Abay, ikaw ba naman, di ka magkaroon ng kaalaman, mga kapatid ko. May Biyernes pa, may Miyerkules pa, may Linggo pa. Aywan ko na lang kung nandito ka palagi, mga kapatid, Yes. kung di mapuno yung utak mo. Amen. Aywan ko lang kung matisog ka pa. Aywan ko lang kung mag-backslide ka pa. O sino Amen. ang magbabackslide? Walang kaalaman. Yung mga lumalayo na sa kalooban. Yes. Amen. Yes. Amen. Amen. Yun yung importante. Yun yung importante ng kaalaman. Kaya nga yung sinabi ni Hosea, may people perish for lack of knowledge kasi kulang sila sa kaalaman. Nireject nila ang kautosan ng Panginoon. Nireject nila ang pagpapala ng Panginoon. Nireject nila ang mga sinasabi ng Panginoon. Kaya yan ang nangyari sa kanila. Napahamak. So, sinong napahamak? Yung nang nireject. Yes. Amen. Eh, ang pagpapala, nireject nila mga kapatid. For me, it is a blessings of God na marinig, maunawaan mga kapatid ko ang mga salita ng Panginoon sa buhay natin. Amen? Amen. Ha? Dahan-dahan, nababago. Dahan-dahan mga kapatid, natuturuan tayo habang pinapakinggan natin ang salita ng Diyos. In-absorb natin sa ating mga buhay. Napo-convict tayo mga kapatid. Napo-consensya tayo pagka alam natin meron tayong maling nagagawa sa harapan ng Panginoon. Yun na yung pagmumold ng Diyos through His Spirit. Ha? Amen? Amen. Dati madaldal pa ngayon, dahan-dahan nang nawawala yung madaldalan mo. Diba? Dati reklamador pa, ngayon dahan-dahan lang. Yes, Minsan na lang, pastor, Amen. reklamo. Mayroon pa din. Dahan-dahan na. Dati tamad-tamad mo, ngayon medyo konting sipag-sipag na. Bakit? Natututo ka na kasi sa mga salita. Amen. Amen. Dati wala kang kaalaman, dati takot kang tumayo. Dahan-dahan ka na nakakatayo. Bakit? Tuturuan ka na ng Panginoon. Kaya humanda kayo. Kaya, amen. Amen. Ha? Dati, di ka pahawak ng gawin. Ngayon, hawak ka ng gawain kasi mapupuno na ka. Ayanin mo yung kaalaman mo. O itatago mo lang. Naku, sasabog yan, Ter. Sasabog yan. Pag hindi mo labas yan. Ha? Mapuno dito, puno dito. Naku, lalabas siya dito. O, pag hindi, anak ko, baka hindi tinuturo, puno ka ng kaalaman, lumalabas siya dito, dalawa, o. Sungay. Oo, yun ang dalawa. Kasi hindi lumalabas eh. Kailangan ilabas. Everybody say amen. Yan yung importante mga kapatid. Kaya nga ang Israel napahamak dahil sa hindi nila pinakinggan ang mga turo ng Panginoon. Yes. Akala niyo ba mga kapatid? Announcement, Friday prayer meeting, Wednesday midweek fellowship, hindi ba halaga yan? Yes. Mahalaga. Sino nagpapa-announce yan? Ang Asher? No, sir. Ang Church Service Ministry? No, sir. Diyos. Yes. Oh. Umakin tayo mga kapatid kasi may mga pag-aaral tayo. Nireject mo. Ayun, nung sinubo ka, iyak ka ngayon. Yes. Oh. Totoo Eh, yan. iyakin kang Kristiyano. Iyak ka na lang sa tago. Mok-mok. Hilap sa tago. Diba? Eh, kasi mayroong announcement. Habang nagsasalita. Habang nagsasalita. Amen. Tama. O, nung binigyan mo ng panahon, ano ngayon ang nawala? Meron ba? Wala. Meron pa rin. Pero ang kaalaman, natutunan mo. Wala namang magbabago eh. Nung umatid ka o hindi, anong magbabago? O, magdamag kang nasa bahay, nanonood ka lang ng telebabad. O, anong nga pagbabago? Ay, puro galit na lang. Bakit? Nag-aaway
Di ba siyempre, papanatag ka. Amen. 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 Hindi importante sa nanay.